Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa napakainit na mag-introduce sa akin. Ako po ay sobrang nagagalak sa oportunidad na ibinigay para maikwento ko naman sa inyo kung paano ako na-invite at ano ang naging nangyari sa akin dito sa UNO. Okay? Ako po ay si Marian Claire P. Gloria. Na-invite din ng UNO gaya sa inyo. Kaso nga lang, sobrang napaka-close-minded, sobrang negative, at kulang na lang naawayin yung taong nag-invite sa akin. Kwento ko lang saglit kung ano ako bago ako na-invite. Simulat sa pool, talagang pagkakaintindi ko at sobrang pinaniniwalaan ko na ang pagyaman ay nasa kung ano yung natapos, yung grades. So, bata pa lang ako, sinabi talaga na mag-aral ng mabuti para magkaroon ng masaganang buhay. So, hindi naman sa pagmamayabang, talagang nag-aaral talaga ako ng mabuti. Elementary pa lang nag-valedictorian, tsaka nung high school ay nasa science high school. Yung lahat ng mga matatalino doon pumapasok. Di naman ako lubos na nagkaroon ng mga recognition doon, hindi naman gaano nag-top. Pero na-realize ko sa sarili ko, okay lang din na tipong hindi nga sobrang talino, pero nandun ka naman sa mga grupo na sobrang matatalino sa lugar. So, nung college, sabi ng tatay ko na piliin ko na kurso ay nursing dahil maraming nag-nurse at saka malaking kitain kasi mag-abroad. Ako kasi ang tipong ang takbo ng isip ko ay ganito. Ayoko kasi ng maraming tao. Kaya ano nangyari nun, pumili ako ng kurso, ako mismo nahihirapan ako. So, I graduated nung college BS Applied Physics. So, hindi po ako magaling sa numbers ha. Kaso nga lang, yun nga, sabi ko, sa sobrang hirap ng kursong to, alam na alam ko na kukunti lang talaga ang kukuha. Alam nyo ba na sa batch namin, 5 lang kami. Kaya nga, nung na-invite ako, sobrang daming tao, parang sabi ko, dito yung lugar para sa akin. So, ganun siya. And, kwento ko lang saglit, dahil yun nga, medyo okay naman yung grades, hindi naging mahirap sa akin para maghanap ng trabaho. My first job was, computer programmer. Doon yung unang realization ko na sa panahon pa lang ngayon, hindi importante yung linya, importante kung anong oportunidad meron. So, ano nangyari doon is, aside from being a programmer, I also was able to work part-time in the same school that I graduated from. Kasi mismo yung paaralan yung tumawag sa akin kung pwede ba daw ako magturo. So, medyo na-excite ako kasi yung dating mga teachers ko, ngayon, kasamahan ko na, di ba? And nakikita nyo dito sa bandang baba, actually, aside from having 2 jobs, yung tipong hindi pa rin ako mapakali, naghahanap pa din kung saan bang opportunity ako lulugar. So, I took an exam for air traffic controllers. So, all over the Philippines, I top 7. So, akala ko, yun na yung opportunity na talagang tututukan ko at siseryosohin ko. Kasi unang-una, linya ko siya. Kasi diba, magpapa-landing ng airplane, so mga velocity, ganyan. So, akala ko talaga na yun na siya. And in fact, yung basic salary, medyo malaki naman din. So, it was perfect for me. So, that was the scenario when I was invited sa UNO. So, you can just imagine gaano kataas yung pride ko. Kasi nga, yun, iba yung pinaniniwalaan ko kasi na paraan sa pag-asenso. So, alam nyo ba na di talaga ako nakinig sa presentation. Sa akin lang is, matapos lang talaga to, uuwi na ako, tipong ganun. So,
Negative talaga, walang naintindihan. Okay? Pero, ang nakakatuwa, the next day, sumali po ako. So, hindi siguro kayo makakapaniwala paano nangyari yun. So, kwento ko saglit kung ano pala, 1 week before ako na-invite sa UNO. Kasi alam nyo ba, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ang Diyos talaga, kung plano niya yan para sa buhay mo, ikaw mismo, hindi mo mamamalayan na yun pala siya. Kasi siya mismo, kung idadala ka niya sa isang lugar, kahit ikaw, wala ka nang pwedeng, you cannot say no anymore kasi if God plans it for you, it will really happen. So, going back, 1 week before I was invited to UNO, okay, so my nanay, so I love her very much. She was rushed to the hospital. Then, sabi ng doctors na if ever hindi siya nadali na pagdala sa hospital, eh delikado na yun yung ikakamatay niya. So, it was very scary for me hanggang ngayon. And fast forward, 1 week after that incident, when I was invited nga sa UNO, lahat-lahat na, I got home that night after going to the office, listening to the presentation. Nagkaroon kami ng conversation. Tinanong niya ako saan ako galing. Sabi ko, UNO, networking, ayaw kong gawin. Kasi syempre, di ba, benta-benta, recruit, yun naman yun eh. Yun yung naintindihan ko. Pagtanong niya sa akin kung anong mga produkto, sabi ko, mga food supplements, ganun, natutulog na ako, ganun. So, wala talaga sa isipan ko. Imaginein mo ba naman, sabi niya, anong mga products like what? Sabi ko, grapeseed, mga ganun. Tinanong niya ako, sabi, magkano grapeseed? Sabi ko, 600 plus in pesos. Bakit? Kasi, gumagamit pala siya ng grapeseed, kaso, ibang brand, tsaka mas mahal. Nung na-realize ko, if mag-member kasi ako, I will get it at 30% discount, so 400 plus na lang. Sabi ko kay nanay, so sasali ako sa UNO? And tell you what, yun nga, the next day, sumali ako. Imaginein mo, sobrang negative, sobrang walang naintindihan. But because sobrang mahal ko si nanay, kaya pinasok ko yung UNO. So, to be honest with you, yung pinaka-reason ka lang talaga na sumali ako sa UNO dahil po sa discount, dahil sa product. So, naintindihan ko na dito naman kasi it's just a matter of brand shifting, meaning instead of using soap, shampoo, coffee, vitamins, na hindi ka naman kumikita sa ibang brand, dito na lang sa UNO. Akalain mo ba naman, dati ganyan po yung mukha ko, ngayon ganito na, diba? Ako yung tipo din na hindi naman mahilig sa mga pampaputi or pampaganda, but in fact, yung mindset ko dati, kung ayaw or kung tipong napapangitan ka sa mukha ko, di wag mo kong tingnan, tipong ganun. So, anyway, doon ako natuwa kasi sa kakagamit ko ng products, yun nga, nag-improve. So, mga kakilala ko, sila na mismo nagtatanong. Sabi ko nga, ayaw ko magbenta, pero sa kakatanong nila, syempre, nakakabenta din ng products. So, yun yung nangyari. And then, dumating sa punto na nag-a-attend ako sa trainings, na-realize ko, wala namang mawawala sa akin, so pakinggan na lang yung training. So, yung first time na talaga nag-open ako sa mentor, nakinig kung ano ba talaga meron sa UNO, doon, sumabog yung utak ko, sabi ko, shucks, sobrang ganda pala nito, no? So, to the extent na lahat ng mga opportunities na akala ko, yun na pala yung para sa akin, yun yung saseryosoin ko, talagang I said no to those opportunities and tinutukan ko na yung UNO. So, yun yung naging kwento ko. Na so, sobrang negative before, imaginein mo, sobrang inikot ko na ang maraming opisina ng UNO dito sa Pilipinas para magkwento kung gaano siya ka-lupit. Kaya nga, sabi ko, wala namang taong negative. Meron lang taong hindi nakakaintindi. Tapos puso ko pong pasasalamat sa Diyos may kapal na talagang dumating sa punto na pinaintindi niya sa akin. Kasi alam niyo ba, maraming tao sa labas, naiintindihan din naman natin na tipong parang ayaw nila sa ginagawa natin. Huwag kang mag-alala. Alam na lang ko dati, ganun ka din. Ayaw mo din na networking, tama ba? Pero ngayon, na naiintindihan mo, syempre, gusto mo na,
And the challenge is to make more people understand kung ano may naiintindihan natin. Tama? So, dito sa negosyo natin, syempre, if gusto mo talaga umasenso, gagawin lang talaga natin is tulungan yung mga business partners natin. Sa picture na pinakita ko yan is, sobrang layo po. It will take 3 hours para yung package, okay, so, ma-purchase namin, so, ma-sign up. So, imaginein mo, nagkaroon pa kami ng flat tire. So, anong punto? Talaga, when we make this journey in the business, it will entail challenges, and there will be trials, and there will be hardships, but it's all gonna be worth it in the end. Ang punto lang is wag lang talagang tumigil. Okay. So I was also able to build business partners in different areas. This one is in Surigao, and this one is in Cebu, and this one is in Bukidnon. And the process continues. So we just have to keep building our empire. So along the way, I was recognized as part of the one team. At the same time, medical team, and also the Millionaires Club. So dito lang talaga sa negosyo natin, tutukan lang talaga natin ang pagtatrabaho, and along the way, Uno will recognize us for our efforts. And because of this business, okay, all glory be to God. Dati na nagmamotor lang, nagko-commute, hirap na magdala, magdipit ng mga products. Ngayon, nagkaroon din po ng kotse. And kung may una, meron din pangalawa. So, okay, so it was very exciting kasi sa totoo lang, kundi dahil sa uno, hindi po ako nagmamaneho ng sasakyan. So, it's very exciting. And in fact, makikita nyo na itong coaching to, sobrang daming gas-gas. See? Daming dents. Just like, again, in the journey, sa ginagawa natin negosyong to, magkakaroon talaga ng mga ganon. Pero tuloy-tuloy lang, wag lang talagang tumigil. At dadating ka talaga sa panahon mo ng tagumpay. So, it's not just about the cars, it's also about travels. One thing I really love in life, it's traveling. So the craziest part about it is that in Uno, we don't only travel, it's all for free. So my first international trip ever is in Singapore. So up until now, it feels like a dream to be experiencing those places. And then again, the Singkong Duling, wala po kaming ginastos nun. The following year, I was able to travel also to United Arab Emirates, specifically at Dubai and Abu Dhabi. So it's really one of the greatest feeling. I come to realize na sobrang yaman pala talaga ng mundo. Sobrang lawak talaga, sobrang dami pa na masasaya na pwede ma-experience. So, sobrang happy ako dito sa Uno kasi di lang tayo or hindi lang ikaw yung kumikita, kundi yung mga business partners mo din. So, this is my directly sponsored business partner. He was 18 years old when he started. Actually, estudyante ko siya nung college niya. So, right now, he drove 2 cars. Under him, imagining mo, is a government employee holding a high position sa Department of Environment and Natural Resources. So, dito sa negosyo natin, di lang ikaw yung kikita, kundi lahat ng mga taong magsaseryoso sa ilalim mo, tulungan mo lang talaga sila para masenso din. So, speaking about travels, hindi lang din ako yung nakabiyahe, kundi yung mga business partners ko din. Actually, ito po si Ma'am Villaflor Adelior. Siya po yung may-ari ng Surigao Uno Business Center natin. Together with her entire family, they traveled to Hong Kong last December 2015. So, sobra po akong nagagala kasi sa opportunity na ginagawa mo, di lang pala talaga ikaw lang yung pwedeng maka-enjoy sa mga travels, kundi lahat ng mga business partners mo na nagseryoso na talaga gusto din ma-achieve kung ano yung gusto nila para sa pamilya nila. So, aside from that, Ma'am Villaflor also is able to travel to Maldives. So, together with our president, Mr. William Barbo, the board of directors, and their families. So, nakakataba sa puso na pinapasalamatan ka ng mga tao na nagtitiwala sa iyo.
Kasi sa negosyo to, simple lang naman talaga siya tulungan. And para matutulungan ka namin, syempre, ibigay mo ang buong tiwala na dito, asenso ka, na ang talagang gusto namin para sa mga business partners natin lahat ay umasenso tayo. And of course, di din dadating sa punto na nagkaroon ako na to or dumating sa punto na nagkaganto ako if ever hindi naman din ako sobrang sinuportahan ng todo-todo, sagad-sagad ng mga uplines natin. So, this is upline Christopher Boscato with his wife, upline Marilyn. There are our grand uplines in Cebu. I'm also very, 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 very grateful to our grand upline, Red Lions King, upline Warren Trinidad, together with his wife, Ma'am Dayan. If not for these two powerful couples, again, I don't know if I ever sustained in the business. So talaga dito is, don't you worry, meron kang pamilya dito, Red Lions po tayo, tulungan po tayo, huwag mag-alala kasi hindi ka nag-iisa, meron kang mga kadamay dito, merong tulong na kukuha yung pangarap niyo. And I would like to end with where I started. But ako napunta sa uno, kaya sa sobrang pagmamahal ko, especially sa mga magulang ko, especially kay nanay, for everything, for her health, for the desires we have for our parents. So, final word before we end, if you really want to succeed in this business, make sure meron kang sobrang malalim na dahilan ba't gusto mong yumaman. Okay, so, this is tatay, and then nanay, and then si Francis, yung kapatid ko, then si Ate Colette, who also has her own family na. So, they are the love of my life. Lahat ng ginagawa ko, syempre dahil sa mga inspiration ko, sila. And also, I'm very excited, looking forward to the future together with Victor. Looking forward to a very happy, financially free, and at the same time, you all have the time in the world to spend with your growing kids. So that's something in the future. Plus talaga, ano ba yung nakita ko nung simula pa lang talaga hanggang ngayon na sobrang linaw sa isipan ko. Nung first time na talagang pinakinggan ko yung uno, na wala talagang mga resistensas, pinakinggan ko, na-visualize ko yung klase ng buhay na wala kang problema sa pera, which is sobrang saya, sobrang sarap. At saka wala kang problema sa oras, so meaning you have the time in the world to spend your money and you have all the money to spend on with the time that you have. So I believe lahat naman tayo gusto ng sobrang masaganang buhay para sa pamilya natin. And alam na alam ko ngayon, meron kang pinagdadaanan, alam ko ngayon, meron kang pinagpatsagaan. Kaso nga lang, ang tanong ko, saan ba yung patutunguhan ng mga effort at oras na ginugugol mo ngayon? So, I encourage everyone, especially sa mga first-timers natin na nakikinig ngayon, na gawin mo yung huno. Kasi hindi mo talaga ma-experience, hindi mo matitikman kung gaano siya kasaya, gaano kasarap ang buhay dito sa uno, pag hindi mo talaga siya subukan. And again, ang Diyos sobrang napaka-amazing, sobrang napakalupit. Dahil tayo bilang tao, nagpaplano tayo sa buhay natin. Pero siya po ay Diyos. Kung ano may yung plano na ginagawa natin na sobrang pinagandahan natin yung buhay natin, siya mismo kaya niyang ibigay sobra pa kaysa kaya natin isipin na gusto natin. Okay, God's plans for us are way beyond our craziest imagination. He loves us that much. So sa akin lang is, okay, go along with God's plan for you. Live your life in accordance to God's plan, which is abundance, prosperity, and a very, very happy life because He wants to bless us. Why? Because in blessing us, it is our opportunity to also bless others. So dito po sa negosyo natin, tulungan po tayo
So huwag kang mag-alala kasi dito meron kang mga karamay. Meron kang kasama tungo sa tagumpay. So maraming salamat po sa pakikinig. Okay? So I hope meron po ako na-share sa inyo para ma-inspired kayo. And eto, mag-decision kayo ngayon. Okay, kausapin niyo yung tao nag-invite sa inyo kasi opportunities like this will pass only once. Aside from Uno, wala na po ako maisip na sobrang lupit na opportunity na tumatagal, gumaganda ka, pumuputi, nag-healthy, at the same time, mayaman, and syempre bumabait. Kasi dito sa negosyo, two things I'm gonna leave you. Unang-una, your life is your choice. After the presentation, it will all boil down to your decision. Syempre, wala naman tong pilitan. So, your life is your choice. Ang tanong, anong klaseng buhay gusto mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Second, there is no lack of blessing. Lahat po ng gusto natin andyan na. Kaso nga lang, there is a lack of the readiness to receive the blessing. Meaning, handa na po ba tayo natanggapin lahat ng mga biyaya na gustong-gustong excited nang ibigay ni Lord sa atin. Eh syempre, sa pagtanggap natin, unang-una, gawin natin ang decision, okay? At the same time, actionan po natin yung ano man yung binibigay ng mga opportunities ngayon sa Diyos, which is again, Uno. So, maraming salamat po sa pakikinig. Again, I am Marian Claire Gloria. Maraming salamat po. God bless.